Kailangan mo munang masaktan para mas makilala mo ang sarili mo. At kailangan mo ring matutong tumindig mag-isa. Para pag dumating yung taong gusto kang samahan habang buhay, hindi ka lang basta dependent sa kanya, kundi handang sumabay. Ito ang kwento ni Ivy. Hi DJ Lara. Ako nga pala si Ivy. 27 years old. Aminado ako medyo immature ako sa maraming bagay. Tipong kung may pipiliin na damit, kakainin, pupuntahan o kahit simpleng desisyon sa buhay, hindi talaga ako makapag-decide mag-isa. Laging may ano sa tingin mo o tama ba to sa dulo ng tanong ko. Kaya minsan, nakakahiya na. Siguro kasi ako yung bunso sa amin. As in, literal na pinaka-baby ng pamilya. Lahat ng bagay, isinusubo na lang sa akin. Hindi ako pinalo, hindi ako pinagalitan ng todo, laging may tagasalo. Kaya habang lumalaki ako, nasanay na ako na may nag-aasikaso para sa akin. Kaya hindi na rin siguro nakakapagtaka na ganun din ako pagdating sa love life. Meron akong boyfriend, si Kito. 31 years old na siya. Mas matanda ng ilang taon sa akin. Seryoso sa trabaho, breadwinner sa pamilya nila, very logical mag-isip at never kong narinig na nag-complain tungkol sa buhay. Even noong mga panahong sobrang hirap ng pinagdaanan niya sa work. Swerte ko nga eh. Kasi habang ako, laging confused at unsure, siya naman kalmado at may direksyon. Siya yung tipo ng lalaki na kapag may problema kami, siya ang nauuna magsasuggest ng solusyon. Kapag may choices, kaming kailangan pagpilian kung saan titira, kung kailan mag-iipon, kung kailan pupunta sa ganito o ganyan, automatic siya ang nagpaplano. Ako, madalas, tagasunod lang. Hindi dahil wala akong pake, kundi kasi mas confident akong siya ang may tamang desisyon. At okay lang naman sa kanya. Feeling ko ha. So, ang naisip ko, since siya na halos ang gumagawa ng lahat, ako na lang ang babawi sa ibang paraan. Kaya naman naging effort ko na nalambingin siya palagi. Yung tipong hindi ko siya tinatantanan. Sweet messages, calls, pag-asikaso kapag may sakit siya. Minsan, bigla akong bibisitahin sa trabaho para dalhan ng favorite niyang kape. Parang for a long time, naging ganon ang setup namin. Never siyang nagreklamo, never niya akong pinagalitan. Parang tanggap niya kung sino ako at kung paano ako magmahal. Kaya nga hindi ko akalaing darating sa point na mapupuno siya sa akin. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Ivy sa Dear Lara. Kung merong mang bagay na sobrang naglapit sa amin, bukod sa pagkahilig namin kumain, yun yung paglalakwatsa. Hindi kami yung tipo ng couple na mall at sinehan lang. Mas bet namin yung adventure. Yung explore dito, explore doon. Halos every weekend, may bago kaming lugar na pinupuntahan. Mapabundok, beach, old town o kahit simpleng lugar lang na may kakaibang kainan, go kami dyan. At syempre, as expected, si Kito ang boss sa lahat ng trip. Wala akong ka-effort, promise. Siya ang magre-research kung saan magandang pumunta. Paano makakarating, saan pwedeng magpa-reserve, anong oras ng biyahe, pati mga pagkain na dapat tikman. Check na ni Kito yan bago pa man kami umalis. Minsan nga, pati expenses, siya na rin ang sumasalo.
Ako? Wala. Sasama lang. Para lang akong batang sinama sa field trip. Bit-bit lang ng bag, smile sa camera, tapos enjoy. Pero kahit ganon, hindi ko naman nararamdaman na nagtatampo or naiinis na si Kito sa akin. Parang yun na talaga yung love language niya. Ang ayusin ng lahat para sa akin. Noong una, mga local destinations lang ang pinupuntahan namin. Sagada, La Union, Baguio, Bicol, Palawan, pero habang tumatagal, lumalawak din yung pangarap naming puntahan. Hanggang sa dumating ang isang usapan, over coffee, na bigla na lang naging legit na plano. We planned na puntahan ang Hong Kong. Since pareho naming pangarap na pumunta ng Disneyland. As usual, si Kito ang nag-asikaso ng lahat. Siya ang nag-book ng plane tickets, hotel, tours, pati itinerary, kumpleto. Halos wala na ako inintindi. Pero syempre, dahil out of the country na to, may sense of responsibility na rin ako. Nag-decide kami na mag-share sa gastos. At kahit half lang ang ambag ko, feeling ko, proud na ako sa sarili ko. Excited na kami. Parang bagong couple ulit. Lahat ng plano smooth, lahat ng bagay nakaschedule. At ewan ko ba, ibang excitement ang nararamdaman ko sa travel namin na yon. Pakiramdam ko, may espesyal na mangyayari. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Ivy sa Dear Lara. First few days, masaya. Disneyland, street food, ferry rides, parang dream. Pero habang tumatagal, may napapansin akong kakaiba. Tahimik si Kito. Parang laging may iniisip. Parang ang bilis niyang mairita. Akala ko baka pagod lang, jet lag maybe. Lahat ng kilos ko napapansin niya. Minsan may mga sarcastic comments pa siyang tipong, kaya mo naman siguro to, Ivy. O kaya, try mo namang mag-decide minsan. Alam mo yung feeling na gusto mo maging happy kasi dream trip mo, pero ramdam mong may something off? Ganun. Pero sige, nilulunok ko lahat. Ayokong masira yung trip. Pinipilit kong maging okay kami. Hanggang sa nagplano kami na mag-extend ng 3 araw para makapagbakaw naman kami. Excited na naman ako. Pero nagtataka ako dahil hindi pa nagpaparebook ng flight si Kito. Hindi ko alam kung nakalimutan lang niya or what. Honestly, hindi ko alam kung ano ba yun nangyayari sa trip namin na yun. Dahil puro kami away ni Kito. Iniisip ko kung may problema ba talaga o ako lang to. Pero ang klaro sa akin, malamig si Kito almost the whole trip. At dumating sa punto na hindi ko na makontrol ang mga nangyayari. Mainit na talaga ang ulo niya. Halos lahat ng bagay kinaiinisan niya. Hanggang sa isang umaga, hindi ko akalain na iiwan niya akong mag-isa sa Hong Kong. Pagkagising ko ko sa kabilang side ng kama, wala si Kito. Bumangon ako agad. Tiningnan ko yung bathroom, yung balcony, wala. Tapos napansin ko na lang, pati yung maleta niya, wala na rin. Naiwan lang sa mesa yung passport ko. Wala man lang sulat, message, kahit simpleng note, literal, na iniwan lang ako. Napaupo ako sa gilid ng kama. Hindi ko alam kung bumalik na ba siya ng Pilipinas o kung namasyal lang siyang mag-isa.
Hindi ko akalain na magagawa niya yun sa akin. Ang iwan akong mag-isa. Hindi ko na siya kinontak. Wala akong lakas ng loob, wala rin akong gana. Sobrang sama ng loob ko sa ginawa niya. Gusto ko siyang tanungin kung bakit, pero baka mas masakit pa na marinig yung sagot kaysa sa pananahimik niya. Wala rin akong planong ituloy pa yung lakad namin noon. Hindi ko kayang mamasyal mag-isa, lalo na sa lugar na to. Ibang bansa, ibang language, iba lahat. Tapos kulang na rin yung budget ko, kaya wala na akong ibang choice kundi ang umuwi. Tinawagan ko si ate habang nanginginig pa yung boses ko. Sinabi ko sa kanya yung nangyari at nagpatulong ako na magpabook ng flight pabalik ng Pilipinas. Buti na lang nakabook agad siya ng flight para sa akin. May ilang oras pa bago yung alis, pero habang hawak ko yung passport ko at nakaupo lang sa kama, parang ang bigat-bigat ng katawan ko. Takot, lungkot, galit, halo-halo na. First time ko to. First time ko mag-isa sa ganito kalayong lugar. Pero kahit natatakot ako, wala na akong ibang pwedeng sandalan noon kundi yung sarili ko lang. Kailangan kong kayanin. Kailangan kong makauwi kahit mag-isa. I see your face cloud. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Ivy sa Dear Lara. Pagbalik ko ng Pilipinas, ang bigat ng dibdib ko. Pero kahit gusto ko na siyang marinig, maramdaman, makita, pinigilan ko ang sarili ko. Hindi ko siya kinontak at siya rin walang paramdam. Para bang pareho kami naglaho sa mundo ng isa't isa. Araw-araw ako naghihintay, nagbabaka sakaling may tumunog na notification sa phone ko galing sa kanya. Pero wala. Ilang beses kong kinailangan pigilan ng sarili ko. Yung mga daliri kong gustong-gustong itype ang kumusta ka o kahit simpleng bakit. Tiniis ko. Hanggang 1 linggo pagkatapos ng Hong Kong trip, bigla na lang siyang nagparamdam. Nagulat na lang ako nang may kumatok sa gate namin. Pagbukas ko ng pinto, halos mapaluhod ako sa gulat. Nandun si Kito. Formal na formal, parang pupunta sa kasal. Nakapolo, nakaslacks, maayos ang buhok at may dalang bouquet of flowers. Kulay puti, ang paborito kong bulaklak. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako papunta sa kanya para yakapin siya at iyakan sa dibdib o tatakbo palayo. Pero nanatili lang ako sa may pinto. Tahimik, walang emosyon kasi sa totoo lang, kahit miss na miss ko siya, mas matindi pa rin yung sama ng loob ko. Nilapitan niya ako at ang una niyang sinabi, "Congrats! Nakasurvive ka. Nakauwi ka ng mag-isa." Napatingin lang ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko sa sinabi niya. Hanggang sa hindi ko ina-expect yung sumunod niyang ginawa. Bigla siyang lumuhod at kinuha niya yung kamay ko. Tiningnan ako sa mata at sinabing, test lang daw yun. Gusto lang niyang malaman kung kakayanin ko bang maging independent. Kasi kung mag-aasawa daw ako, dapat handa na ako sa lahat. Dahil siya, handa na. Maya-maya, naglabas siya ng singsing. At doon, parang tuluyang huminto ang mundo ko.
Sa pagpapatuloy ng kwento ni Ivy sa Dear Lara. Nang lumuhod si Kito at inalok ako ng singsing, pakiramdam ko bumagal ang ikot ng mundo. Dati pinapangarap ko yon, yung moment na yon, pero iba kasi yung nararamdaman ko nung time na yon. Imbis na kiligin o maiyak sa tuwa, biglang bumalik sa akin yung sakit. Yung lungkot na naramdaman ko nang magising akong mag-isa sa hotel room sa Hong Kong. Yung kaba, takot at pakiramdam na iniwan ako sa ere nang walang pasabi. Kaya kahit ang hirap, tinanggihan ko yung proposal niya. Nagulat siya. Kita ko sa mga mata niya na hindi niya ina-expect na ire-reject ko siya. Pero hindi siya nagalit. Hindi siya nagtampo, tahimik lang siyang tumango at sinabing naiintindihan niya. Pero pinaintindi din niya sa akin yung point kung bakit niya nagawa yun. Na gusto lang daw niya akong matuto. Gusto niyang makita na kaya ko, kahit wala siya. Pero hindi ibig sabihin nun na iiwan niya ako. Tiningnan ko lang siya habang nagsasalita. Sa puso ko, alam kong may pagmamahal pa rin. Pero sa oras na yon, hindi pa ako handa. Hindi pa tapos sa akin ang sakit. Sinabi din niya sa akin na sana sa next proposal niya, tanggapin ko na. Ngayon, kami pa rin naman ni Kito. Halos nakaka-move on na rin kami sa nangyari. Unti-unti bumabalik na rin yung dati naming lambingan, tawanan, kulitan. Hindi kasi siya tumigil sa panunuyo. Araw-araw pinapaalala niya sa akin na mahal niya ako, na hindi niya ako iiwan. At ako, unti-unti ring bumibigay ulit. Natututo ulit magtiwala, natututo ulit umasa. Ngayon, DJ Lara, hinihintay ko na lang yung next proposal niya. Pero this time, hindi na ako takot. Hindi na ako galit. Kasi na-realize ko minsan, kailangan mo munang masaktan para mas makilala mo yung sarili mo. At kailangan mo ring matutong tumindig mag-isa. Para pag dumating yung taong gusto kang samahan habang buhay, hindi ka lang basta magiging dependent sa kanya. Kundi, kaya mo at handa kang sumabay. At kung siya pa rin ang taong yon, siguro sa next proposal niya, sasagutin ko na siya ng oo. Ako si Ivy at ito ang aking kwento, my dear Lara.